Si Lorna Lopez po ng Julita Leyte, if you recall, inyo ba naalala, Enero po nitong taon na ito, ating siyang nakapanayam. Ito po ay taga doon sa amin sa Leyte, Julita Leyte, si Lorna Lopez. Ganda ho din ang kwento nito dahil siya po ay isang ina na meron pong 4 na anak, 3 nag-aaral, meron siyang kinakasama. May partner siya at sila po ay merong junk shop at vulcanizing shop, I'm sorry, sa gilid po ng highway. Alam nyo, hindi ho nababanggit actually ni Lorna yung kanyang sakit nung una. Meron siyang bukol sa liig eh. Yung kanyang premyo, mga kapatid, nung una po natin siyang nakapanayam, 2,000 piso ang kanya pong premyo. Pambili nga po sana nung una, no, of course, no, pagkain, pero sabi niya, bibili na rin daw ho siya ng gamot at magpapacheck up. Doon na po natin nalaman na siya po pala ay merong iniinda. Pero hindi sa una po namin panayam sa kanya, hindi ho naman niya binabangkit kaagad-agad yun eh. Anyway, so ang kagandahan po dito kay Lorna Lopez, dahil sa nung una po ang kanyang tinanggap 2,000 piso, plus nagkaroon po ng dagdag ito, eventually umabot ng 13,000 at nung nga pong nagdaan din pong panahon kung saan kinumusta namin, kasi sabi ho niya, yun daw pong dagdag ay para doon sa pagkuha po ng kuryente sa kanilang vulcanizing shop. Gagamitin po sa hanap buhay. Naengganyo po sila Happy, anonymous sila Happy Ninong, dinagdagan pa ito. Sige, pupunta ng Tacloban para magpa-check up. Bili ka pa ng tools, yan. Bili ka pa ng gamit para mapaunlad ang inyong hanap buhay. Kasi dyan sila kumikita eh. Ang hirap kayo mag-vulcanizing. Hello? Yung manual. Tapos mga truck ng gulong ng truck ang iyong i-vulcanize. Ang hirap niyan. Labor po talaga yan. So anyway, ang total po na tinanggap nitong si Lorna ay umabot nga po ng 28,700 pesos. 28,000. Eto po, meron na ho tayong video, mga kapatid, na padala po ni Lorna. Kagandahan sa kanila, hindi sila ho pumapalya sa pagbibigay po sa atin ng update. Totoo yan. Isipin mo, January na to, no? Nung unang-unang niya siyang nakausap. O June na ngayon, meron pa rin siyang pa-update. Opo. Ito na po kasi doon sa kanila, doon sa amin, sa probinsya, ang hirap kumuha po ng koneksyon, ng kuryente. Hindi madali. Napakarami din po mga requirements. Pati ho ang munisipyo, kaliit na negosyo, di ba, kalit na hanap buhay, obligado ka pa din magbayad sa munisipyo, kumuha ng permit, etc. Kasi hindi ka kakabitan noong electric cooperative naman kung wala ka nun. So dadaan ka sa proseso, pupuntahan ka pa ng bumbero para ka ma-inspect, hindi ba, etc. Anyway, ito po ang update sa vulcanizing shop nito pong si Nanay Lorna Lopez ng Julita Leyte. Panoorin po natin. Ito po ang larawan na nagkakabit na ng kuryente pala. Opo, picture ho pala ito. Sila po kinabitan na ng drop line mula sa poste at papunta po ng kanilang mismong maliit na tahanan at maliit na negosyo. Standard yung kanyang kordon na ginamit ho dito. Kasi nga gumagamit din sila ng mga dito motor para po walang banta ng sunog. Pati yung poste, may kuha talaga ng picture dito. Opo. At may pangalan na ang kanilang vulcanizing shop. Opo. Ito na ang video. Panoorin po natin. Yan po. Nagkailaw na rin po sa wakas. Ngayong linggo lang po yan na ilawan. Kasi saka pa lang po na ikabit yung service drop wire na nabili namin. Pati na rin po yung kontador na isabay na rin po sa pagkabit. Hello po, Sir Ted, Ma'am Cha. Maraming salamat po. Ito na po yung pinagkaawayan niyo po sa amin na kontador. Nagkailaw na din po kami sa wakas. Maraming salamat po sa mga Happy Anonymous na nagtulong-tulong po sa amin na magkaroon po ng sariling kontador ang aming vulcanizing shop. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ted. Yun, nakita mo naman yung kanyang yung kanyang meron siyang balot sa leeg, para maikubli yung kanyang bukol sa leeg. Kausapin lang po natin
Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, Independence Day, si Lorna Lopez dyan sa Hulita, Leyte. Lorna? Hello po, Sir Ted. Good Good morning. morning po. Good morning. Si Chacha, wala ngayon. Si Angela ang ating kasama sa ating Magandang programa. umaga po sa inyo. Good Oo. morning din po, Ma'am Angel. Oo. Lorna, ikaw ba'y nakakapanood pa sa amin hanggang ngayon? Opo, Sir. Ngayon nga po nanonood ako sa inyo. Oo. Lorna, kumusta naman yung mga tools na inyong binili para sa gamit ng mister mo? Napapakinabangan ba? Malaking tulong po, Sir. Sobrang napakalaking tulong po talaga, Sir. Kasi araw-araw po yan nagagamit ng asawa ko sa kung ano-anong sasakyan na nagpapagawa sa kanya. Kaya maraming salamat po talaga doon sa mga nag-ambag-ambagan po ng mga Happy Anonymous kasi nagkaroon din po yung asawa ko ng mga tools na wala siya. Nang dahil po sa inyo, Sir, meron din po siya kasi nabili po namin yun. Mm-mm. Sa ngayon, meron pa bang pangangailangan si mister mo para mas mapagaan ang kanyang trabaho? Kasi naintindihan ko ang hirap ng kanyang hanap buhay sa ngayon. Opo, Sir. Oo, Kay- go ahead. Yung inaano na lang po namin sa ngayon muna, Sir, ito pong bukol ko na magamot po siya ng maaga kasi buwan pa po ng Enero o December po kami nagpapabalik-balik po sa ABRMC. Hanggang ngayon po, wala pa po silang nakikita na kung ano po ang nararapat o dapat po na gawin dito sa bukol ko. Di ba nagpunta ka dyan sa AVRMC para magpa-biopsy? Tapos na ba? Opo, Sir, tapos na. Pero yung inulit po nila ako ng minor operation na biopsy, yung sinasabi na histopath. Kasi po, hindi daw gaanong makita doon sa una kong biopsy na tusok. Kasi yung lang daw nila, ulani daw na nagka-infection sa plema. Pero yung sinisigurado nila kung bakit ganun na lang daw po kalaki agad. Oo. Ganito, yung pangalawang biopsy, meron na bang resulta? Anong sabi? Meron din po, Sir, yung sa histopath ko, pero ulit na naman sila nagbigay sa akin ng laboratory para ulitin naman daw ulit yung kinuha sa akin sa pag-i-examine kasi gusto nga daw nila masiguro kung ano ba talaga. So anong balak mo ngayong gawin? Yung balak ko sana namin mag-asawa kasi sa ganito po talaga, Sir, sa ngayon mas lalo pa po siyang lumaki. Mas umusbong na po siya sa gilid ng mukha ko, yung bukol ko. Oo, nakikita nga namin sa picture at sa video, Lorna. Ano ang balak nyo ngayong gawin? Babalik kayo sa AVRMC? Meron na ba kayong pupuntahan doon na espesyalista kung sakasakali para na kumbaga mabigyan na kayo ng diagnosis at kung anong dapat na talagang gawin dyan? Yung inaano namin lang naman po doon sa AVRMC, yung mga doktor na bawat balik namin po doon, iba-iba pa yung humahawak sa akin. Lahat naman po yung sila, mga surgery. Pero iba-iba po yung humahawak sa akin. Oo nga, naiintindihan din natin sa government hospital, ganun din talaga, no? Oo, kung sino yung naka-duty, yun ang haharap sa'yo. Tapos hindi naman po sa pagmamaliit, pero ang mga espesyalista, hindi rin po naman naghihintay doon sa emergency room, di ba? Sa outpatient department, para ho sa consultation, kanya-kanya po schedule yan. O sige, ganito kasi hindi ko masasagot kung ano ba ang dapat na gawin kasi nga ikaw yung pasyente at ikaw yung pupunta doon sa AVRMC. Ito yung AVRMC sa amin, Angela, ay Eastern Visayas Regional Medical Center. No? Ito ay sa northern part ng Tacloban City, sa Kabalawan ito, sa Tacloban, bago sa Juanico Bridge. Lorna, wala bang binanggit sa'yo na kinakailangan ka ng operahan?
sabi nila, may posibilidad daw na hindi ako maoperahan. Tapos sabi naman ng isang doktor, may posibilidad naman daw na maoperahan. Ang sabi nila kung ano daw, meron naman daw sa Simples, di kaya sa hospital. Wala naman kami doon kakaya kasi ang alam namin pag ganyang hospital, private po, talaga pong gagasto. Hindi kasi alam mo, Lorna, yung EVRMC, moderno rin ang gamit dyan. Pwede ka na ding operahan doon kasi yung mga ganyang bukol sa lieg, may mga alam ako na naoperahan na dyan. Pati nga yung mga sa mismong sa ulo, meron na akong natulungan din dyan one time na inoperahan. Oo, bukol din naman sa ulo, no? Oo, at mabuti nga at sa may ilong naman tumubo iyon. Nagawan din naman ng paraan. Anyway, Lorna, palagay ko kailangan mo ng guidance Yung bang tao nakakaintindi na maaaring tutulong sa iyo. Ganito. Yun nga po, sir. Oo, sige. Magkano pamasahe mo papunta roon sa ospital? Simula po, sir, nung buwan nung na-ospital yung asawa ko, nagmumotor na lang po kami papunta doon. Paligaw-ligaw lang po sa mga LTO tsaka sa Tomeco. Kasi wala pong registro yung motor namin Kasi ang hirap po pag mag-sidecar kami kasi 1.5 po yung arkila. Ambis na papambili na lang namin ng bigas o ulam. Kaya yun lang ginagawa namin. Nagmumotor na lang kami nung motor namin. Pero hindi rehistrado. Hindi po. Oo, so single ito ng motor. Opo, sir, madaling araw pa lang po kami dito na alas 4, minsan alas 3 pa lang kasi wala pang LTO tsaka Tomeco. Oo, kasi pag nahuli kayo, impound yung motor nyo. Opo, sir. Hindi ka ba pwede wala bang jeep, wala bang bus na papunta ng Tacloban? Marami naman po, sir. In kaso, man ako, nahihilo tsaka nasusuka sa mga ganyang sasakyan. Hindi ka sanay, no? Hindi pa ako sanay, sir. Okay, sige. Ganito, hindi ko naman maaaring sabihin nga, diktahan itong pamamaraan mo ng pagpunta doon, mag-iingat lamang kayo. Ang sa akin, ganito, sige. So, papadalhan ka namin ng 2,000 ngayon. Salamat po, sir. Oo, para ito magamit mo dito sa pagpunta mo sa ospital. Tapos si Ate Dimple mo dito, tsaka si Kuya Seth mo, tsaka si Patricia, tutulong sa'yo doon sa coordination. Salamat po, sir. Oo, para lang ganito yan, Seth, Itong EVRMC under DOH yan. It's a DOH run hospital. Ang pinakamainam dito, lumapit tayo kila Dr. Domingo, ang kanilang spokesperson. Nang sa ganon, ma-schedule lang ito sa isang espesyalista para pagpunta doon, may pupuntahan ng doktor na espesyalista, pero sigurado ko hihingi na naman yan ng biopsy result, di ba? Oo, dadaan na naman yan. Updated. Ang hirap kasi dito, bawat punta mo, balik ka na naman sa number, di ba? Sa first Step stage. 1, Hihingihan ka ng hihingi, pabalik-balik, tumatagal, panibago na naman. Hindi matapos-tapos. So para lang talaga magkaroon ng direksyon itong iyong gustong mangyari na malaman na talaga kung ano bang magandang gawin dyan sa lumalaking bukol mo. Opo, sir. Nakakaawa naman itong si Lorna. Dapat talaga isang doktor na. Ito bang mga anak mo, yung 21 tsaka 20, wala pang mga asawa ito? Meron na po, sir, yung isa nakapag-asawa na po, may anak na nga po. Tapos yung isa ko pong anak, nung nakapasa po siya sa exam huminto po siya, nag-apply po siya sa Marines. Kaya doon po siya nahinto sa pag-aral. So, ngayon ba nasa training siya ng Marines? Wala na po, sir, kasi ang sabi, hindi daw kinaya sa training. Ito yung pangalawa? Panganay po, sir. Itong 21? Opo, sir. So, hindi nakapasa sa training. Asa siya ngayon? Andoon po, extra kung ano po ang niyang trabaho. Pagka matumal po ang vulcanizing, nag-extra po siya.
O, sa ngayon ba nakakatulong ito sa sa hanap buhay ng mister mo? Opo, sir. Pagka napunta po kami ng EBRNC sa pagpapacheck up, siya po ang naiiwan Okay. sa So, vulcanizing. okay, sige. So, ganito muna. Itong bunso mo, inaalagaan mo pa ito. Ilan taon na ito ngayon? 3 taon po, sir. Okay, 3 years old. Okay, sige. Lorna, padalhan ka namin 2,000, ha? Okay. Salamat po ng marami, Oo. sir. Galing ito kay Happy Ninong, tsaka kay Happy K. Nag-ambagan sila dito. Doon muna tayo sa 2,000 piso para meron ka lang panggastos. Tapos yung coordination natin, tatawagan ka ng ating staff ulit para lang mabigyan ka ng direksyon. And from there, no, tignan natin kung paano na ito. Naintindihan ko yung hirap mo ngayon. Sigurado ako pati paghinga mo, nahihirapan ka na. Hindi naman gaano, sir. Pinakaya na lang po. Oo. Okay. Angel, sige. Oo. Sige. Di kawawa naman kasi kailangan talaga ni Nanay Lorna ospital tapos yung sariling doktor, espesyalista para isang direksyon lang yung kanyang gagawin. Hindi goiter yan, di ba? Hindi, Hindi. Sabi ng doktor, hindi naman daw po goiter. Nasa gilid, no? Hindi sa gitna, no? Opo, kasi yung nakikita nga daw po nila, kulani daw na nagka-infection sa tema. Okay, sige. Salamat na marami sa iyo, Lorna, sa pagsagot sa aming tawag at mag-coordinate sa iyo yung ating staff dito para sa may tutulong ng aming programa. Sa abot lang ng ating makakaya ito, ha? Salamat po, sir, ng marami sa inyo. Maraming salamat po. Ganon din po kay Ma'am Seth, sa mga Happy Anonymous, kay Ma'am Cha, Ma'am Angel, Sir Ted, salamat po ng marami talaga sa inyo. Nang dahil po sa inyo, meron din po kaming pag-asa na sana po agaran na po akong gumaling at mawala na po itong tuluyan kong bukol ko. Salamat po sa inyo ng marami. Salamat din, Lorna. Salamat sa iyong patuloy na pagtitiwala sa amin at huwag kang mawalan ng pananampalataya. Amen. Okay, Lorna? Amen. Salamat. Thank you. Si Lorna Lopez po ng Hulita, Leyte. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.